Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Natalakay nitong Martes ng MMDA at Metro Manila Planning and Development Officers Association Incorporated na binubuo ng City Municipal Planning at Development Coordinators ang mga programa at proyektong nakahain para sa Metro Manila. Kabilang dito ang Basic Population Demographic Concepts, updates sa Sustainable Development Goals Self-Assessment Project, Metro Manila G3 Project at Comprehensive Land Use Planning. Samantala, ilan sa mga binigyang diin sa pulong ay ang kahalagahan ng pagkakatugma ng mga plano para sa maayos na implementasyon, maging ang balak na study tour na siyang magiging planning tool para makabuo ng mga pulisiya at solusyon sa Kalakhang, Maynila. Sa iba pang kaganapan, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin na ang pagsasabata sa 2025 national budget. Para sa detalye narito si Jade Buhoy. Itinuring ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang urgent ang House Bill No. 10800 o ang Fiscal Year 2025 General Appropriations Bill. Bunso nito, maaaring aprubahan ng House of Representatives ang 6.352 trillion peso pambansang budget sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa parehong araw. Ayon naman kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nakatuon ng Kamara na ipasa ang panukala bago ang maikling break ng Kongreso. Pahayag niya sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagtulungan ang mga miyembro ng Kamara upang tiyakin ang pagpasa ng budget na maglilingkod sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ang mabilis na pagpasa ng batas ay nagpapakita ng pagkakaisa at dedikasyon ng mga kinatawan. Paglilinaw niya, layunin ng Kongreso na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng bansa sa pamamagitan ng maayos na paggastos ng pamahalaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Election updates. Bumaba sa 41 bagong party list groups ang naisama na ng Commission on Elections o COMELEC na sasabak para sa susunod na botohan. Dagdag pa rito ay nasa 142 namang party list ang bigong makasapi sa listahan ng mga partidong mangangampanya sa halalan. Tinanggihan ng COMELEC ang aplikasyon ng mga grupong ito dahil sa absence of bylaws, maling listahan ng mga miyembro, maling pagpirma, kahina-hinalang advokasya at mga pekeng dokumento. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, posible pa itong madagdagan sa kabila ng pagiging kampante ng ilang partido na makaligtas sa accreditation ng ahensya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Sports. Sa ulo ng mga balita, bilang ng barko ng China sa West Philippine Sea mas dumami. Mga Pinoy sa Lebanon urong sulong sa pag-uwi sa gitna ng sagupaan ng Israel at Hezbollah. BBBM inatasan ng Kongreso na madaliin na ang pagsasabatas ng 2025 national budget. Dismissed Mayor Alice Guo nakatakdang humarap sa isang executive session sa Senado. 41 party list pasok, higit 100 laglag sa pagtakbo sa 2025 polls. Ilang miyembro ng CTG sumuko sa Philippine Army ngayong 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bilang pagdiriwang ng Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day, hinimok ng Department of Agriculture o DA ang mga pamilyang Pilipino na tangkiliki ng Davao Fruit Basket na nagtatampok ng mga lokal na prutas gaya ng durian, marang, mangosteen, rambutan at lanzones.
Ang mga prutas na ito ay mabibili sa halagang 100 pesos kada kilo na sumusuporta sa mga magsasaka ng Davao Region sa ilalim ng programang Kadiwa ng Pangulo. Mabibili na ang Davao Fruit Basket sa DA Central Office at Bureau of Animal Industry mula ika-23 hanggang ika-27 ng Setyembre. Sa iba pang kagawaran, nakatanggap na ng payout ang mga tutor sa programang Tarabasa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang parte ng kanilang Cash for Work incentive. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Mula sa Tarabasa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay inilabas na nito ang payout para sa mga tutor ng programa. Ang mga tutor ay kinabibilangan ng mga estudyanteng kasalukuyang nasa kolehiyo at mga youth development workers. Inumpisahan ang pamamahagi ng Cash for Work incentive sa National Capital Region NCR noong Lunes sa mahigit 3,000 college tutors, habang 500 college tutors naman sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Mahigit 2,000 youth development workers naman ang nakatanggap ng Cash for Work noong nakaraang linggo. Sa tutoring program ay isinasagawa ang reading session sa mga batang hindi makabasa at nahihirapang magbasa, kung saan kabilang din sa programang ito ang pagsasagawa ng nanay-tatay teacher sessions. Ang halaga ng kanilang matatanggap ay nakabatay sa Regional Daily Minimum Wage. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, karamihan pa rin sa mga Pinoy ang mas pinipiling manatili sa Lebanon sa gitna ng tumitinding bakbakan ng Israel laban sa Hezbollah. Nasa mahigit 400 na ang nasawi, habang higit 1,000 naman ang nasugatan dahil sa gera, kung saan makailang ulit nang inalarma ang mga Pinoy para sa kanilang kaligtasan. Paalala ng embahada na ang mga Pilipino sa South Lebanon, kung ayaw pang umuwi ng bansa ay manatili na lang muna sa loob ng kanilang tinutuluyan hanggang sa humupa ang pagbobomba at sitwasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, bilang ng barko ng China sa West Philippine Sea mas dumami. Mga Pinoy sa Lebanon urong sulong sa pag-uwi sa gitna ng sagupaan ng Israel at Hezbollah. PBBM inatasan ng Kongreso na madaliin na ang pagsasabatas ng 2025 National Budget. Dismissed Mayor Alice Guo nakatakdang humarap sa isang executive session sa Senado. 41 party list pasok, higit 100 laglag sa pagtakbo sa 2025 polls. Ilang miyembro ng CTG sumuko sa Philippine Army ngayong 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa pagkalat ng mga hindi lehitimong Facebook page ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ay nabisuhan nito ang publiko na mag-ingat sa mga mapanlinlang na post. Ayon sa PNP-ACG, isa lamang ang opisyal na FB page nito na may verified blue check mark. Nananatili rin ang paalala nito sa publiko na magdoble ingat sa magiging transaksyon online at i-report ang mga nasabing peking account. Sa kabilang banda, malugod na namahagi ng mga sanitary pads ang grupong kababaihan at Department of Justice o DOJ para sa mga bilanggong kababaihan ng isang kulungan sa Davao. Para sa balita narito si Jade Buhoy.
Ang non-profit organization na kababaihan ay nakipag-ugnayan sa Department of Justice o DOJ upang magbigay ng 2,500 sanitary pads sa Correctional Institution for Women sa Davao del Norte. Ang donasyong ito ay bahagi ng kampanya ng DOJ na Katarungan Caravan na naglalayong mapabuti ang kalusugan at dignidad ng mga babaeng bilanggo. Ayon kay DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez, napapanahon ang donasyong ito dahil sa kakulangan ng mga produktong pangkalinisan sa mga bilangguan. Pinuri rin ni Undersecretary Gutierrez ang mga kababaihan sa kanilang pagsusumikap na magbigay ng suporta sa mga kababaihan sa iba't ibang sektor sa lipunan. Pahayag pa ni Gutierrez, layunin ng inisyatibo na bigyang diin ang kahalagahan sa edukasyon sa kalusugang pansekswal ng mga kababaihan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, pinangunahan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa ang isinagawang turnover ceremony ng 28 bagong Pilipinas mobile clinics sa Manila North Harbor Port. Ang mga mobile clinic ay nakatakdang ipamahagi sa 28 probinsya, kabilang ang mga rehiyon sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Socsagen, Caraga at Barm. Ayon sa DOH, magsisilbi ang mga ito bilang isang modernong solusyon para sa paghahatid ng pangunahing pangangalagang pangkalusugan sa mga lugar na higit na nangangailangan, lalo na sa malalayong lugar sa buong bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News 4. Sa ulo ng mga balita, bilang ng barko ng China sa West Philippine Sea mas dumami. Mga Pinoy sa Lebanon urong sulong sa pag-uwi sa gitna ng sagupaan ng Israel at Hezbollah. PBBM inatasan ng Kongreso na madaliin na ang pagsasabatas ng 2025 National Budget. Dismissed Mayor Alice Guo nakatakdang humarap sa isang executive session sa Senado. 41 party list pasok, higit 100 laglag sa pagtakbo sa 2025 polls. Ilang miyembro ng CTG sumuko sa Philippine Army ngayong 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.